Praise God. Good morning, everyone. Good morning. Magandang umaga po at salamat sa Panginoon for another opportunity to hear the words of God. Noong time na na-encounter natin ang ating Panginoon, nung nakilala natin siya, and we accepted Him as our personal Savior and Lord, is all the problem gone and stopped? No, definitely no. It's continuous circumstances in our lives because that's how God works in our lives. This morning, we will continue to the series of God's love for mankind, how God loves us. From the previous sermons or teachings, we heard a lot about how God loves us, how God loves and works to all humankind. And this morning, let's continue to that series. And this morning I will be sharing to you how God works even in the situations of our problems and circumstances. Solving problems through prayer. Habang nagko-continue tayo kanina, everything was connected even from the start, from the prayers, from the singing, and everything. Hindi kami nag-usap ni Sarah, hindi kami nakapag-usap, but everything was connected. The message of the song, the worship, and this message this morning is they were connected. That's how God works, through the Holy Spirit. Because we worship in the Spirit, we cannot see God, but He is here with us this morning. Amen? Amen. All right, solving problems through prayers. And just to give a little bit of background about the topic this morning, let's open our Bible, or just, I will not read all of it, but just open to 2 Chronicles 20, verses 1 to 13. And this verse, I'll just put some verses here, not all of it, but just to give a little bit of background about our topic this morning. In 2 Chronicles 20, in verse 1, now it came about after this, that the sons of Moab and the sons of Ammon, together with some of the Meunites, came to make war against Jehoshaphat. And verse 3, Jehoshaphat was afraid and turned his attention to seek the Lord, and he proclaimed a period of fasting throughout Judah. And verse 20, they rose early in the morning and went out to the wilderness of Tekoa. And when they went out, Jehoshaphat stood and said, "Listen to me, Judah and inhabitants of Jerusalem. Put your trust in the Lord, your God, and you will endure. Put your trust in His prophets and succeed." Okay, during this time, who knows King Jehoshaphat? Amen. Praise God. King Jehoshaphat, during this time, this very chapter, he was, there's a vast of enemy who's coming against him. There's three: Moabites, Ammonites, and Meunites. They're vast. And he knows, and he afraid, he knows that they were out of number. Kukunti lang sila eh. And kumpara sa tatlong tribes na yun na pupunta susulong sa kanila. So, makikita natin dito kung makikita natin paano hinandle ni King Jehoshaphat yung kanyang circumstances. He afraid. Natakot siya eh. Biruin mo naman. Napakaraming mga kalaban na nagmamarcha na papunta sa kanya. Iniilan lang sila. Sigurado matutupok sila. Sigurado mamamatay sila. But we can see how King Jehoshaphat responded in a God's way. And how God works in amazing respond, and how God works in his life. Kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay ni King Jehoshaphat dahil sa kanyang respond sa Panginoon. And ito yung i-share ko natin. Ito yung pag-aaralan natin this morning. Sa chapter na ito, meron tayong walong i-share sa inyo. 8 points that we will hear this morning. Points in how God works and how King Jehoshaphat respond
to his circumstances. Okay, number one, mabilis lang ang message natin this morning. So, meron 8 pero sobrang bilis na. Alright? Also, I want to share some of my experience kasi talagang relatable siya. Sa circumstances natin, alam ko lahat tayo, all of us, experiencing a lot of battles in life. A lot of problems, a lot of situations na minsan magko-question na tayo sa Panginoon minsan eh. Di ba sometimes, ma-out of focus tayo. Di ba sabi ng Panginoon, don't be afraid for I am with you. But sometimes, na-out of focus pa rin tayo. And most of the time, nakakalimutan natin na ang Panginoon ay kasama natin. And we forgot to fix our eyes on Jesus. And that is the number one. Kahit na anong mangyari sa mundong ibabaw, let's fix our eyes on Jesus. Kasi napakaraming circumstances, napakaraming sitwasyon na magdarating sa buhay natin. Naalala ko, may tumating sa buhay ko. But now, habang tumatagal yung buhay ko sa mundong ibabaw, lahat ng circumstances, lahat ng mga problems na dumating sa buhay ko, God has a purpose to each and every one of them for my growth. Para maibalik ako sa tama. And that is how God working in us. That's why, number one, God is interested in your problems. Sabi sa 1 Peter 5:7, having cast all your anxiety on Him because He cares about you. It's very loud and clear. God cares about us and He wants to be involved in all our circumstances. Kahit gaano ba yan kaliit o kalaki ng problema, gusto ng Panginoon na maging part, na maging involved dyan. And tayo yung respond natin doon na talo eh. Kung paano natin pananampalatayang ng Panginoon. How we surrender that circumstances sa Kanya. Kasi most of the time, sometimes, nakakalimutan natin na ang Diyos natin ay interested sa problema natin. Akala natin nag-iisa na tayo. I'm so alone, nag-iisa na ako, wala na akong... No, you're not alone. All alone forever. He promised He will never leave you nor forsake you. That is true. And that is forever, lifetime na verses natin ang panghawakan natin, ang pangako ng Panginoon. Okay, God is interested in our problems. Kahit ano pa yan, He wants to be part of it. Number 2, God is greater than your problem. Gaano ba kalaking problema natin ngayon? Karamdaman man yan, finances man yan. Most of the time, maraming naapektuhan pagdating na sa health, sa wealth, and everything. But God is bigger than any problem in this world. And sometimes, nakalimutan natin yung gaano kalaki ang ating Panginoon. Marami tayong natutunan kung paano siya, ano ang Panginoon natin, sino ang Panginoon natin. He is omniscient God. He is omnipotent God. He is all-knowing God. He knows everything. Sabi dito sa verse, sa Jeremiah 32:17, O Lord God, behold, you yourself have made the heavens and the earth. By your great power and by your outstretched arm, nothing is too difficult for you. Anong mahirap para sa Panginoon? Siya nga naglikha ng mundo, di ba? Siya nga naglikha ng langit at lupa. And He even created us. So anong magiging problema natin? Our problem is really nothing. But gusto lang ng Panginoon na maging part sa lahat ng problema na meron tayo. Gusto niya na magiging kasali doon. Naunahin natin siya. Kasi sometimes hindi natin siya nauna. Minsan nahuli na. Pero the good thing is, sa bandang huli pag nasolve natin ang problema natin, nagpapasalamat tayo sa Kanya. Kahit hindi natin siya inuuna. Okay yun. Pero you know what? Merong mas magandang result kung inuna natin ang Panginoon. Grabe yung kilos niya. And mamaya mapag-aralan natin. Number 3. Our first response should be to seek the Lord. Ito na yung response ni King Jehoshaphat. In 2 Chronicles 20 verse 3, sabi dito, Jehoshaphat was afraid, and I turned his attention
to seek the Lord, and he proclaimed a period of fasting throughout Judah. And jump up tayo sa 2 Chronicles 19:3. But there is some good in you, for you have removed the Asherah from the land, and you have set your heart to seek God. Itong verse 19, 2 Chronicles 19:3, ito yung ginawa ni King Jehoshaphat na tinanggal niya yung rebulto doon at natuwa ang Panginoon sa kanya doon. Kaya, ang sabi sa kanya dito ni Prophet Jehu, yun ang naging daluyan ng encouragement at saka rebuke para kay King Jehoshaphat na huwag kang matakot. Yun yung banal na spirito na kumilos kay Prophet Jehu, nga anak ni Hanani. Huwag kang matakot. Inalaw ito ng Panginoon, and this is not your battle. This is my battle. Bakit ka matatakot? Nirebuke siya. And that Holy Spirit goes to King Jehu at kinausap si King Jehoshaphat to rebuke him na huwag matakot. Kaya nagkaroon ng kalakasan during this time lalo si King Jehoshaphat. Yung response niya lalo tumibay. Kasi natakot siya. Pero yung kanyang naging response is in the right way. Naway ganito din ang maging response natin. No? Sabi dito, when we seek the Lord, our problems become smaller as God becomes bigger in our thinking. Just imagine, if we make it a habit all the time, kahit small lang yan, Lord, pangunahan mo ako sa problema na ito. Sandali lang naman na mag-pray. Diba? Kasi through prayers, God respond. Lord, help me to these circumstances right now. I have in this situation na maapektuhan ako. But you are more powerful, God. And you are bigger than this problem. Kapag ganun, masasanay tayo yung problem natin, magiging na lang siya, parang normal na lang sa atin because we know that God is working. And walang imposible sa Panginoon. Basta unahin natin siya. Okay. Number 4. Sabi siya, mabilis lang ito. God may involve other people. Ito yung sa ating mga mananampalataya. Kaya tayo ay nagtatagumpay dahil tayo ay pinagbuklod o pinagsama-sama ng Panginoon para tayo magtutulungan sa isa't isa. And God uses people, uses others para ikaw ay magiging matagumpay. And our brethren, we are connected to each other. In 2 Chronicles 23 verse 3-4, Jehoshaphat was afraid and turned his attention to seek the Lord, and he proclaimed a period of fasting throughout Judah. So Judah gathered together to seek help from the Lord. They even came from all the cities of Judah to seek the Lord. Dito makikita natin, ginathered or pumunta sa mga cities ng Jehoshaphat, ginathered niya lahat, and they prayed, and he even said to seek the Lord. Sabi nga sa Galatians 6:2, bear one another your burden, and sabi din sa Hebrews 3:13, encourage one another. In times of circumstances, tayo ay nagpapalakasan sa isa't isa. Hindi nagtitinginan para maliitin or i-chismis yung may problema, but instead, pray. Ilan sa atin na kapag nalaman mo yung problema, pinag-pray mo. And when God responded and answered that prayer, at nakita mo din sa mga mata mo na sumagot ang Panginoon dun sa panalangin mo, kahit na alam mo naman na maraming nananalangin, but you part of that prayer, pupurihin mo ang Panginoon. Magiging kalakasan mo yun. Di ba? Just imagine, ang kapatid mo, ang laki ng problema. Na-experience ko to nung papunta kami ng waiver. May mga kapatiran na nagsisharing. And they shared to, may pinagpe-pray sila. Nagpuri sila sa Panginoon dahil may sinagot na prayer sa kapatid na pinagpe-pray. Kinikilabutan ako, pero that's how God works. Tayo nagpapalakasan sa isa't isa, hindi lang nagpapalakasan, but we pray each other. Once you pray to that person, at na-solve yung kanyang problema, that's a joy. And that's your strength as well. Kahit hindi ikaw yung nasa circumstances, pasalamat ka na lang. Maayos yung buhay mo.
at siya nakakaranas ng problema. Pero gawin mong kalakasan din yan. Bawat isa sa atin, may iba't ibang problema tayo eh. Hindi naman tayo pare-parehas ng problema eh. But God sees it clearly. And He uses people. Remember nung si Apostle Paul na bulag, sinong pinadala niya? Si Ananias. Para hawakan yung kanyang mata at tulungan siya. That's how God works as well. Kaya sa kasalukuyan. Nagpapadala siya ng mga kapatid. Kapatid, minsan pag nararamdaman mo na may banal na spirit na umudyok sa'yo, puntahan mo si ganito or ipag-pray mo si ganito. Don't ignore it. Pray for it. Touch it or talk to that person right away. Kasi yun yung banal na spirit na kumikilos sa bawat isa sa atin. That is the conviction of the Holy Spirit. And that's how we involve to each other. Hindi para magsiraan at bangayan, di ba? We grow by watching God work in the lives of others. Ito yung sinasabi ko. Makikita natin kung gaano kumilos ang Panginoon sa buhay ng bawat kapatid natin, lalo na sa may mga nakakaranas ng problema. At pag nalampasan nila yun, papuri sa Panginoon yun. Pupurihin mo ang Panginoon. Ako marami akong pinupuri. Talagang marami akong nakikita sa bawat kapatiran kahit sa labas na how God works sa buhay ng bawat isa. And praise God. Dahil totoo na buhay ang ating Panginoon. And He is at work in our lives. Every time. Kahit broken, lalo na sa mga broken-hearted, lalong nandun ang Panginoon. Okay, number 5. God will give us the solution to the problem, of course, di ba? Siyempre, magbibigay ang Panginoon ng solution. Sabi sa Philippians 4:19, "And my God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus." And nangako din ang ating Panginoon sa Psalms 91:15, "He will call upon me." Tayo tatawag sana, "I will answer him. I will be with him in trouble. I will rescue him and honor him." Sa atin man din, kapag tumawag tayo sa Panginoon, bibiguin ba niya tayo? Hindi, di ba? Ganun tayo kamahal ng Panginoon eh. Minsan nga, ang hinihingi natin, luho na lang natin, pero binibigay pa minsan eh. Diba? Pero kaya huwag tayo magtatampo kung hindi ka agad binibigay ng Panginoon yung panalangin natin. Kasi dahil sabi nito, God may delay giving us a solution. Sometimes, delay is not a denial. Sometimes it's a waiting. Alam mo, itong part ng itong waiting na to, itong delay is, hindi lang kasi nakikita ng Panginoon lahat eh. Pati puso natin nakikita ng Panginoon. Sometimes, yung mga hinihingi natin, kitang-kita ng Panginoon that there is something in our hearts na it should not be there. And He wants to remove that part of your life, that part of your heart. Aalisin mo na ng Panginoon yan. And ang pag-alis niyan is medyo hard. You will be in a fire, in a circumstances. May mga naranasan ko yan sa buhay ko. Ang tagal kong pinag-pray. Lord, bakit hindi mo pa binibigay sa akin yung salon? Magsi 6 years na. 7 years na. Bakit? Kasi may nakikita ang Panginoon sa puso ko na hindi tama. At inalis niya yon. He uses hard circumstances. And that is true. And alam niyo yun lahat. That's how God works. Pag hindi pa binibigay ng Panginoon yung mga bagay sa buhay natin, huwag kayong manglulupay-pay. Magpasalamat kayo and be joyful of waiting. At tingnan mo, i-search mo rin yung heart mo kung ano bang meron sa puso mo ngayon. Tama ba yung hinihingi mo sa Panginoon? Align ba yung puso mo? Search and ask God. Ask for wisdom. Lord, bakit ang tagal? Nahihirapan ako sa paghihintay. May mga hinihintay din ako ngayon na hanggang ngayon, waiting pa rin ako. And I'm searching God wisdom. And sabi ko, Lord, I surrender to you everything. Help me in my heart. And sometimes, hindi natin nakikita na lumalayo din tayo sa Panginoon. Anong sabi niya sa Matthew 6:33? Unahin mo muna yung kaharian ko and everything will follow. Delaying is part of
Christian life na medyo difficult. But, pag alam natin yon, meron tayong pahabain ng Panginoon yung patience natin at makikita niya yung bibigay niya sa atin yung joy habang naghihintay. Because God is primarily interested in our spiritual development. Hindi lang sagot ang gustong ibigay ng Panginoon kasi kaya-kaya naman niya isagot yan eh. But He wants us to grow as well spiritually. That is the primarily part of it. Sa mga problema natin sa buhay, circumstances natin sa buhay, ang pinaka-main purpose kung bakit inalaw ni God yung part niyan is because He wants us to grow. Hindi naman ayaw ng Panginoon na nalutas na yung problema pero ano nangyari? Mas naging closer ka ba sa Panginoon o lumayo ka sa Panginoon? Then naging mayabang ka, sasagot naman ng Panginoon yan eh. Di ba? Iyon yung part ng circumstances ng mga problema na dumating or circumstances sa buhay natin. Merong binabago ang Panginoon sa puso natin. And He wants us to grow and to go closer sa Kanya. Na let's continue to fix our eyes on Jesus because He is with us all the time. And God always deals with the real source of our problems. Yun nga, sabi ko kanina, na may nakikita ang Panginoon sa puso natin, sa motive natin, kasi Siya lang ang nakakita niya. And sometimes, kapag hindi pa dumarating sa iyo yan, lumapit ka lalo sa Panginoon. Huwag kang magalit sa Kanya. Huwag kang magtatampo sa Kanya. Mas lalo mong pupurihin ang Panginoon. Lord, i-enjoy ko itong paghihintay ko. Kasi tinuturoan mo ako ngayon sa buhay ko. Meron kang magandang plano sa buhay ko. Meron kang ibibigay sa akin. Alam ko, sasagutin mo to. Hindi mo lang sasagutin to. Aayusin mo rin yung buhay ko para pagdating ng panahon na sinagot mo itong problema ko or yung hinihingi ko sa'yo, there you go. You are perfectly fit to that answer. Kasi, pag ibinigay ng Panginoon na hindi ka pa tama, yung puso mo alanganin, masasayang lang yung sagot at magka-crop up pa yun ng maraming problema. At lalo ka pang mapapahama. Pero hindi inaalam ni God yan. He will answer in a different way because His way is different. It's always the best. Amen? Amen. Praise God. Number 6, kaya mabilis na yung dalawa lang. Our prayers should be God-centered, not problem-centered. In 2 Chronicles 26-7 and verse 12, Eli said, Lord God, our fathers, are you not God in the heavens? And are you not ruler over all the kingdoms of the nations? Power and might are in your hand, so that no one can stand against you. Did you not, our God, drive out inhabitants of this land and your people Israel, and give it to the descendants of your friends Abraham forever? And in verse 12, our God, will you not judge them? For we are powerless before this great multitude that is coming against us, nor do we know what to do, but our eyes are on you. Ito yung naging response ni Haring Jehoshaphat. No? Sinabi niya, Lord, di ba ikaw naglikha ng langit at lupa? Nilikha mo nga ako eh. Hindi mo ba ako tutulungan ngayon? Ganun naman sa atin. Lord, I'm facing with this problem. Meron akong karamdaman ganito. Meron akong sitwasyon na ganito. Hindi mo ba ako tutulungan? Anak mo ako, di ba? Sabi mo nga, hindi mo ako iiwan, hindi mo ako pababayaan. And sabi mo, ibigay ko sa yung mga claim na gano'n, God is listening. God is, natutuwa siya sa mga gano'n. And yun lang naman ang hinintay ng Panginoon na magiging sentro natin ng Panginoon, hindi yung problema yung maging center natin. Na worry ka lang ng worry ka ng worry. Sa mga problema, kahit mga small thing nga lang, pinoproblema natin. Minsan, kahit na wala naman, pinoproblema pa rin natin. But our God, He wants to be in the center of our life. Na kahit anong circumstances na dumarating sa atin. Because God works to transform our lives in the midst of our problem. Dapat may pagbabago, di ba? May pagbabago. Yun ang gusto ng Panginoon sa buhay natin. Na mayroong pagbabago.
Kapag may mga circumstances at problema na dumarating sa buhay natin, merong magbabago, merong pagbabago sa buhay natin. And yun ang nais ng Panginoon. Pagbabago na magtiwala tayo sa Kanya more, na lumapit pa tayo sa Kanya more, kasi tinugon niya, and you know that there's more problems going. Hanggang nandito tayo sa mundong ibabaw, nagpapatuloy ang mga pain, sufferings, troubles, and problems in life. Hindi yan tumitigil. But these 8 points na binabanggit natin ngayon is ito yung makakatulong sa atin. And this should our respond in all the circumstances na dumarating sa buhay natin. Okay, number 7. God's solutions usually requires an act of faith. Sabi sa Hebrews 11:6. And without faith it is impossible to please Him. For the one who comes to God must believe that He exists and that He proves to be one who rewards those who seek Him. And also God promised in Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you, nor will I ever abandon you. Ito yung pangako ng ating Panginoon na lifetime, na forever, kahit nasa langit na tayo, panghawakan pa rin natin yan. Yung I will never leave you nor forsake you. And it's true. Kapag kasama natin ang Panginoon, matatakot pa ba tayo? Di ba? Pero kailangan natin ng pananampalataya. Ang pananampalataya is, di ba sabi dito sa, hindi tayo lumalakad sa mundong ito na sa tingin na, by sight, but by faith. That's us as a Christian. We live by faith in all circumstances sa buhay natin. Di ba? Kahit iinom ka nga lang ng tubig, nagpe-pray pa rin tayo. The very small things. But, how much more sa mga problema na dumarating sa atin in all the circumstances sa buhay natin. It requires faith. Lord, thank you. Kasi yun talaga kailangan natin. Ang pananampalataya natin sa Panginoon. Okay, number 8 na tayo. Mabilis lang. God's solutions is always the best. Ito yung sinasabi ko kanina. Why it's always the best? Kasi may mga problema na dumarating sa buhay natin. Sometimes, tayo yung agad-agad hindi natin na ipag-pray. Gumagawa ka agad tayo ng solution. Uy, tawagan mo si ganito. Ganito ang gagawin natin. Agad-agad. Minsan, tumutugon din ang Panginoon. Talagang tumutugon ng Panginoon doon. But it's in your way. Ginawa mo siya ng solution. Sumagot ang Panginoon. Maayos naman. Pero maya-maya, nagka-crop up siya ng another issues. May mga, parang hindi ka masaya masyado. Nasagot na yung panalangin mo, nasagot yung tugon mo. Nagawa mo ng solution ng problema mo. Pero di ganun kasaya. Pero once ibigay natin yan sa Panginoon at inuna natin ang Panginoon, Lord, pangunahan mo ako sa problema ko ito. Give me wisdom. The best yun. Ibang klaseng joy yun. Ibang klaseng kilos ng Panginoon. He uses all the resources according to His power. He provide tuloy-tuloy lahat ng sagot ng problema. Maayos, the best talaga. At magpupuri ka at magpapasalamat sa Kanya. At mamangha ka pa may kasamang, Lord, totoo ba ito? That's how God works. The best. Totoo yun. Na-experience ko na yan so many times. And I know you too. Na-experience na yan. Na nagpapasalamat, Lord, wow, thank you. Ganun kasi, ganun ang Panginoon. He is the best. His answer is the best. His way is always the best. Kaya unahin natin ang Panginoon palagi. Huwag natin kalimutan na kahit nag-ano ka busy or you are in the midst of the circumstances, kailangan nakakagad ng action or kilos, unahin mo pa rin ang Panginoon. Unahin mo pa rin siya. Sandali lang yun, ipag-pray mo. And then God will give you wisdom. And God will works everything. Magugulat ka sa sagot at sa tugon. Amen? In Jeremiah 29:11, ito yung nabanggit din ni Sarah kanina. For I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans for prosperity and not for disaster, to give you a future and a hope.
ang plano ng Panginoon sa buhay natin is hindi disaster, hindi kapahamakan, but it's always the best. Maganda yung plano ng Panginoon sa buhay natin. Panghawakan natin ang mga plano ng Panginoon sa atin. Mga promises niya, panghawakan natin yan. At hindi nagbabago ang salita ng Panginoon. Tayo lang nagbabago. Pag ganun-ganun tayo. But God is merciful, full of grace. Huwag natin isipin kapag nagkamali ka, nagkasala ka, ay nababawasan na rin yung points mo sa paningin ng Panginoon. Hindi. Yung mga magulang nga, kahit paulit-ulit na nagkakamali yung mga anak nila, na-attempt nyo bang palayasin yung anak nyo sa bahay? No! Kasi mahal niyo yung mga anak ninyo. How much more ang ating Panginoon, ang ating Diyos, Ama sa langit? He gave His only begotten Son. That's how He loved us. Ganon din sa buhay natin. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Bawat isa sa atin. Hindi niya tayo i-abandon basta-basta. Tayo lang itong lumalayo because of sometimes we commit sin, may kumakaliwa muna tayo, may nasilaw tayo sa iba, kaya napapahamak. But straight lang, we always ask God for mercy and grace na kapag nagkamali ka, balik ka ulit. Tumayo ka ulit. Ganun lang. Balik ulit sa Panginoon. Ganun naman ang buhay natin habang buhay pa tayo. Tayo ulit. Pag nagkamali, tayo ulit. Huwag mo lang makasan yung buhay mo. Kasi hindi yun godly. Di ba? Ang Panginoon natin ay dakilang Diyos na buhay na laging nakamasilid kasama natin. So, yun ang panampalataya natin. Sabi nga dito, ito yung pinaka-conclusion. Problems can be pathways to spiritual growth that good times can never provide. Kahit gaano pa kaganda yung buhay, so di ba nananais natin maging maganda yung buhay natin, lumaman tayo, pero yung mga good times na yun, it will never give you spiritual growth. Maniwala kayo. We will grow in different circumstances in life that God allows. Problems, pain, suffering, and everything. God allows it for our growth. And doon kasi natin ma-appreciate ang kilos ng Panginoon, ang presensya ng Panginoon sa buhay natin. Maganda din yung buhay natin. Pero madalas kasi nakakalimutan natin ang Panginoon kapag maayos yung buhay natin. Lumalayo tayo pag naging maganda. Kaya huwag mo na lang nasain na lalong maganda yung buhay natin. Okay na yung ganito. Kasi mas gugustuhin mo yung maayos lang na pamumuhay kaysa sa maganda na pero nakalimutan mo na ang Panginoon at lalo ka nang lumayo sa Panginoon. Yung blessing na binibigay sa atin ng Panginoon ay laging sapat. Hindi yan nagkulang. Never siyang nagkulang sa buhay natin. Alam mo, napatunayan ko din yan, yung salon na binigay ng Panginoon. His grace and His mercy is, I can see it every day. I can see it every day. And hindi yun sobra-sobra, hindi rin ganun ka-less. Laging sufficient. And sa buhay natin, ganun din ang Panginoon. Hindi lang natin yung appreciate eh. Hindi lang natin tinitingnan eh. Hindi lang natin ino-open yung eyes natin. Lord, sapat yung biyaya mo sa akin today. Even sa mga nakalipas, sapat naman pala. Di ba napapansin niyo ba? Na-promote ka, gumanda yung lumaki yung sweldo mo. Pero bakit ganun? Lagi ka pa rin may problema, lagi pa rin kulang. Kasi, ganun eh. Ganun talaga ang buhay. Kahit nang dumami yung pera mo, ganun pa rin sapat, dumadami din yung expenses. So, sa buhay natin, ay ibigay natin na 100% yung pananampalataya sa ating Panginoon. Let's fix our eyes on Jesus. Pag sinabing fix, maaaring nagkakamali tayo at na-out of focus. Bumalik ulit. Bumalik ulit. Kasi ang tanging Panginoon yung pinaka-partner natin, individually. Sa buhay natin, we are individual. We have individual battles. At our relationship to Jesus Christ is yun ang pinakamahalaga. Kasi yun pinakamahalaga sa atin sa buhay natin ito, ang pinakamahalaga is paano tayo lumago spiritually sa mga circumstances sa buhay natin. And ibibigay natin yon sa Panginoon. Isurrender natin sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Let's pray.
unconditionally. You never changed, Lord God. Noon pa man hanggang ngayon, hindi ka nagbabago sa buhay namin. Thank you sa buhay na ito. And thank you for the life of King Jehoshaphat, who responded the way that he should be responded. Help us continuously, Lord, to respond in your way to whatever comes in our way. Ano man ang circumstances na darating sa buhay namin, tulungan mo kami, Panginoon, na mag-respond according to your way. You promise us that you will never leave us nor forsake us. Thank you. And we will keep that promises, Lord Jesus, forever. And thank you for everything. This all we pray in Jesus' name. Amen.